negosyo o trabaho. Marami sa atin ang nangangarap ng mas magandang buhay, di ba? Gusto natin ng seguridad sa pera, komportableng pamumuhay, at kakayahang maibigay ang pangangailangan ng ating mga mahal sa buhay. Pero ang malaking tanong, ano nga ba ang pinakamagandang paraan para makamit ang mga ito? Magtayo ba ng sarili nating negosyo o maghanap ng stable na trabaho? Ito ang tanong na pinag-isipan ng maraming Pilipino. Mahirap magdesisyon at walang isang sagot na akma para sa lahat. Pero sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga benepisyo at dispentahe ng bawat isa, makakapili tayo ng pinakamabuti para sa ating sitwasyon. Kaya, simulan na natin at tuklasin ang mundo ng negosyo at trabaho. Titingnan natin ang mga advantage at disadvantage, magbabahagi ng mga nakaka-inspire na kwento, at bibigyan kayo ng kaalaman para makagawa ng matalinong desisyon para sa inyong kinabukasan. Handa na ba kayo? Tara na! Bago tayo magsimula, linawin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng mag-business at magtrabaho. Ang mag-business, sa madaling salita, ay ang pagiging sarili mong boss. Ito ay ang pagbuo ng something mula sa wala, pag-aalok ng produkto o serbisyo, at pagsugal para palaguin ang iyong negosyo. Ang magtrabaho naman ay ang pagtatrabaho sa kumpanya o organisasyon ng iba. May sahod at benepisyo kang matatanggap kapalit ng iyong oras, kakayahan, at sipag. Parehong may advantage at disadvantage ang dalawang ito. Ang pag-unawa sa mga ito ay makakatulong sa iyong timbangin ang iyong mga opsyon at piliin ang landas na naaayon sa iyong personalidad, mga layunin, at pagiging handa sa risk. The perks of mag-business. Hindi may kakaila ang pagiging kaakit-akit ng pagiging sarili mong boss. Ang kalayaan na dala nito ay isang bagay na pinapangarap ng marami. Isipin mo na ikaw ang nagtatakda ng oras mo, walang ibang masusunod kundi ang sarili mo lang. Hindi mo na kailangang magmadali sa umaga para lang makapasok sa opisina. Maari mong planuhin ang iyong araw ayon sa iyong kagustuhan at maglaan ng oras para sa mga bagay na mahalaga sa iyo, tulad ng pamilya at personal na interes. At may potensyal kang kumita ng mas malaki kaysa sa nakakasanayan mong trabaho. Ang bawat tagumpay ay direktang nagreresulta sa mas malaking kita. Ilan lamang ito sa mga naka-excite na posibilidad na dala ng pagnenegosyo. Ang pagbuo ng sarili mong negosyo ay nagbibigay ng kakaibang kasiyahan at fulfillment. Isa sa pinakamalaking advantage ay ang potensyal na kumita ng walang limitasyon. Ang kita mo ay hindi nakatali sa isang fixed salary. Hindi tulad ng fixed salary, ang kikitain mo ay direktang nakadepende sa iyong pagsisikap at sa tagumpay ng iyong negosyo. Ang bawat oras na inilaan mo ay may katumbas na halaga. Habang mas nagsisikap ka at mas maganda ang takbo ng iyong negosyo, mas malaki ang potensyal mong kitain. Ang bawat milestone na maabot mo ay isang hakbang patungo sa mas malaking tagumpay. Bukod dito, ang pagnegosyo ay nag-aalok ng hindi mapapantayang kalayaan at flexibility. Maari kang magtrabaho mula sa kahit saan, maging sa bahay, sa isang cafe o habang naglalakbay. Ikaw ang pipili ng oras mo ng pagtatrabaho at maari mong i-adjust ang iyong schedule ayon sa iyong mga pangangailangan at kagustuhan. Kung saan mo gustong magtrabaho at hindi ka limitado sa isang lugar lamang. Ang ganitong setup ay nagbibigay daan sa iyo na magkaroon ng mas magandang work-life balance. At ikaw ang gagawa ng mga desisyon na direktang makakaapekto sa iyong negosyo. Ang bawat desisyon ay isang pagkakataon para sa pag-unlad at pagkatuto. Ang ganitong level ng autonomy ay pangarap para sa maraming Pilipino na pinahahalagahan ang kalayaan at kontrol sa kanilang buhay. Sa pamamagitan ng pagnenegosyo, maari mong makamit ang mga pangarap mo habang nag-i-enjoy sa proseso. Ang pagnenegosyo ay hindi lamang tungkol sa kita, kundi pati na rin sa pagbuo ng mga koneksyon at pagtulong sa iba. Maaari kang maging inspirasyon sa iba at magbigay ng trabaho sa iyong komunidad. Patuloy kang tututo at mag-i-evolve bilang isang negosyante. Ang bawat araw ay isang bagong oportunidad para sa pagkatuto at pag-unlad. Sa huli, ang pagnenegosyo ay isang paglalakbay na puno ng hamon at tagumpay. Ang bawat hakbang ay isang patunay ng iyong dedikasyon at pagsisikap. Kaya't kung ikaw ay may pangarap na maging sarili mong boss, huwag magatubiling simulan ang iyong paglalakbay sa pagnenegosyo. Ang mga benepisyo at kasiyahan na dala nito ay hindi matutumbasan. Challenges of entrepreneurship, the risks and rewards. Bagamat nakakaengganyo ang mga potensyal na benepisyo ng pagnenegosyo, mahalagang kilalanin ang mga hamong kaakibat nito.
Ang pagnenegosyo ay hindi lamang tungkol sa kita at tagumpay, kundi pati na rin sa mga sakripisyo at panganib na kaakibat nito. Ang pagsisimula at pagpatakbo ng isang matagumpay na negosyo ay nangangailangan ng sipag, dedikasyon, at kahandaang sumugal. Kailangan mong maglaan ng oras at lakas, madalas na lampas sa karaniwang oras ng trabaho, upang matiyak na ang iyong negosyo ay tatakbo ng maayos. Isa sa pinakamalaking hamon ay ang financial risk. Ang pagnenegosyo ay nangangailangan ng malaking puhunan at walang kasiguraduhan na kikita agad ito. Kailangan mong maging handa na maglaan ng personal na pondo o mangutang upang masimulan ang iyong negosyo. Ang pagsisimula ng negosyo ay kadalasang nangangailangan ng malaking puhunan at walang kasiguraduhan na kikita agad ito. Maaring abutin ng ilang buwan o taon bago maging kumikita ang iyong negosyo at kailangan mong maging handa na harapin ang mga pagsubok at manatiling nakatuon sa iyong pangarap. Ang pagkuha ng loan ay isa ring malaking desisyon na dapat pag-isipan ng mabuti. Maaring abutin ng ilang buwan o taon bago maging kumikita ang iyong negosyo at kailangan mong maging handa na harapin ang mga pagsubok at manatiling nakatuon sa iyong pangarap. Ang networking at pakikipag-ugnayan sa ibang mga negosyante ay mahalaga rin upang makakuha ng suporta at kaalaman. Isa pang hamon ay ang kompetisyon. Ang merkado sa Pilipinas ay puno ng mga entrepreneur at kailangan mong maging handa na tumayo sa gitna ng karamihan. Kailangan mong pag-aralan ang iyong mga kakumpetensya at alamin kung paano ka makakapagbigay ng mas mahusay na produkto o serbisyo. Ang merkado sa Pilipinas ay puno ng mga entrepreneur at kailangan mong maging handa na tumayo sa gitna ng karamihan. Nangangahulugan ito ng pag-alok ng mga natatanging produkto o serbisyo, pagbibigay ng mahusay na customer service, at patuloy na pag-i-innovate upang mapanatili ang iyong competitive edge. Ang patuloy na pag-aaral at pag-adapt sa mga pagbabago sa merkado ay mahalaga upang manatiling relevant. Nangangahulugan ito ng pag-aalok ng manatatanging produkto o serbisyo, pagbibigay ng mahusay na customer service, at patuloy na pag-i-innovate upang mapanatili ang iyong competitive edge. Ang pagbuo ng isang malakas na brand at pagkakaroon ng loyal na customer base ay makakatulong upang mapanatili ang tagumpay ng iyong negosyo. Sa kabila ng mga hamon, ang pagnenegosyo ay maaring magdala ng malaking kasiyahan at personal na katuparan. Security and stability, the benefits of magtrabaho. Ngayon, ibaling naman natin ang ating atensyon sa pagtatrabaho. Ang pagtatrabaho ay isang mahalagang aspeto ng buhay ng maraming Pilipino. Bagamat hindi ito nag-aalok ng parehong level ng potensyal na kita o kalayaan tulad ng pagnenegosyo, nagbibigay naman ito ng sense of security at stability na lubos na pinahalagahan ng maraming Pilipino. Ang pagkakaroon ng regular na trabaho ay nagbibigay ng katiyakan na mayroong kita na darating buwan-buwan. Ito ay isang mahalagang aspeto lalo na sa mga may pamilyang umaasa sa kanilang kita. Isa sa pinakamalaking advantage ng pagtatrabaho ay ang steady income. Alam mo kung magkano ang kikitain mo bawat buwan na ginagawang mas madali ang pag-budget at pagpaplano para sa hinaharap. Ang pagkakaroon ng regular na kita ay nagbibigay ng kapayapaan ng isip. Hindi mo na kailangang mag-alala kung saan manggagaling ang susunod na bayad sa renta o panggastos sa pagkain. Ang katiyakan sa pananalapi na ito ay makapagbibigay ng kapayapaan ng isip, lalo na para sa mga may pamilyang umaasa. Ang pagkakaroon ng sapat na kita ay nagbibigay ng seguridad na makakayanan ang mga pang-araw-araw na gastusin. Ang katiyakan sa pananalapi na ito ay makapagbibigay ng kapayapaan ng isip, lalo na para sa mga may pamilyang umaasa. Bukod dito, ang pagkakaroon ng trabaho ay nagbibigay din ng oportunidad na makapag-ipon para sa hinaharap, lalo na para sa mga may pamilyang umaasa. Ang pagkakaroon ng trabaho ay nagbibigay ng sense of purpose at fulfillment. Ito ay nagbigay ng pagkakataon na magamit ang iyong mga kakayahan at talento. Bukod dito, maraming trabaho ang nag-aalok ng mga benepisyo tulad ng health insurance, paid time off, at retirement plans. Ang mga benepisyong ito ay maaring magbigay ng safety net at makatutulong sa iyong overall well-being. Ang pagkakaroon ng health insurance ay nagbibigay ng proteksyon laban sa mga hindi inaasahang gastusin sa kalusugan at makatutulong sa iyong overall well-being na ginagawang kaakit-akit na opsyon ang pagtatrabaho para sa mga naghahangad ng stability at security.
Ang paid time off ay nagbibigay ng pagkakataon na makapagpahinga at makapag-recharge, na ginagawang kaakit-akit na opsyon ang pagtatrabaho para sa mga naghahangad ng stability at security. Ang retirement plans naman ay nagbibigay ng seguridad para sa hinaharap na makapagbigay ng kapayapaan ng isip habang ikaw ay tumatanda. Climbing the corporate ladder, the limitations of employment. Habang ang pagtatrabaho ay nag-aalok ng stability at security, mayroon din itong mga limitasyon. Isa sa mga pangunahing dispentahe ay ang limitadong potensyal para sa paglago ng kita. Bagamat posible ang mga promosyon at pagtaas ng sahod, madalas itong limitado ng mga patakaran ng kumpanya at pamantayan ng industriya. Ang isa pang limitasyon ay ang kawalan ng kontrol sa iyong schedule ng trabaho at kapaligiran. Kapag nagtatrabaho ka para sa ibang tao, inaasahan na susunod ka sa kanilang mga patakaran at inaasahan na maaring hindi laging naayon sa iyong personal na kagustuhan o pangangailangan. Ang kawalan ng autonomy na ito ay maaring nakakadismaya para sa mga taong pinahalagahan ang kalayaan at flexibility. If you find this video helpful, mag-like, comment, and subscribe na! See you sa next video!